We feel motivated. Naipakita namin na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we feel motivated, we are inspired, lalo na sa mga televiewers namin to prove that truth matters. Yung motto namin na ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment. Kasi yung harassment na word, maybe may harassment or not. But sa amin, we consider it as an inspiration and challenges na lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. Magandang araw mga kaibigan. So, napakinggan natin si Attorney Mark Tolentino, isa sa mga abogado ng SMNI, na humarap sa hearing sa lower house kahapon. Imbes na matakot o mag-give up o whatever, lalong tumapang. No? Lalo kaming na-inspired, na-motivate, lalo naming pagagandahin ang programa ng SMNI. Well, mabuhay po kayo, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Soplico. Mabuhay po kayo, Pastor Apollo Kibuloy, sino pa? Kay Eric, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Roque, Attorney Panelo, at iba pang mga bumubuo ng SMNI Network. Kayo na lang po ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kayo po ang isa sa pinaka most trusted na media network ngayon, kasi yung nasa mainstream media, hindi ko na lang pangalan, alam nyo na busalan o na kasama na sa payroll o wala, tahimik sila. Ang daming nangyayaring hindi kaaya-aya sa palibot. Puros papuri sa administrasyong ito. Puros papuri kay Speaker Martin Romualdez. Hindi po masama yung magpuri sa magandang ginagawa. Ginagawa ko rin yan. Depende sa nangyari. Kaya lang, itong karamihan, halos lahat na ng mainstream media, talagang nagbago ang ihip ng hangin. Panahon ni PRRD, ang mainstream media, kaliwat kanan ang batikos sa administrasyon ng Duterte. Ngayon naman, nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media. Hindi nila nakikita yung mga smuggler na ina-appoint bilang special envoy. Hindi nila nakikita yung issue ng pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa smuggling and hoarding. Puros na lang puros kagandahan, lalo na itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. All praises sila. Ang SMNI talagang hindi naman anti-government ang SMNI. Pro-government ito. Kaya lang, pag may ganyan na concern ng taong bayan, example, pundo ng taong bayan, di mag-ingay. Kagaya tong lumabas na issue, yung extraordinary expenses. Hinighlight ng SMNI through gikan sa masa para sa masa na programa ni Tatay Digong. Kaya napapag-usapan, na-aware ang taong bayan. So itong issue ngayon na 1.8 billion travel expenses ng Speaker of the House. May nag-report, taga-Congress ang nag-report kay KR. Trabaho nila yun. Journalist sila. Nagtatanong lang, hindi naman kayo inakusahan dyan sa Kongreso na yun. No conclusion were made at all. Binabanggit lang may nag-report na ito daw. So, pakisagot naman, paki-explain naman.
Ganon. Napakaganda, very respectful. Ang sabi ni Ka Eric, bakit galit ang Kongreso, lalo na yan si Congressman David Suarez? Akala ng congressman ito na napakalinis niya. Sabi niya, let's defend our integrity. Dahil lahat tayo pinapaanuhan ng fake news. Anong integrity, kagalang-galang na congressman? Ngayon, nabulgar tuloy ang inyong baho. Ang dami niyong kaso sa ombudsman. Ilan yun? 812 million plunder case na i-file kay Congressman Suarez. Final ng mga concerned citizens. Ano pa? 56 million unliquidated cash advances. Nakabinbin sa ombudsman. Lahat ito, lumabas na baho dahil yung mga vloggers na masisipag, marurunong mag-research, sana yan, si Sasasot, si BMR Channel at iba pa, ayun, nabulgar. So, panawagan naman sa ating mga kongreso, huwag niyong gamitin ang inyong power para takutin ang isang network. Hindi magsilbi yan. Demokrasya tayo. Tatakotin nyo na tanggalan ng prangkisa, bring it on. Ang taong bayan ang makakalaban ninyo. Dahil ako, personally, halos hindi na ako nanonood sa ibang network, SMNI na lang ako. Ano yung plano ng administrasyong ito as revealed by the puting ahas ni Maharlika? Patatahimikin nila ang mainstream media na nagbabatikos sa kanila. Tatlong nabanggit, SMNI, Remate at Abante. Patatahimikin. At ito na, nagsimula na silang gumalaw, patahimik. Gaayaw na nilang magtagal pa sa ere ang SMNI kasi ang tinatarget nila yung programa ni Tatay Digong na gikan sa masa para sa masa. Takot na takot sila kay Tatay Digong. Dapat kayo matakot. Dahil ang aming Tatay Digong marami pa rin nagmamahal sa kanya. You cannot put a good man down. Alalahanin niyo mga kongresista. Kung nasaktan kayo sa aligasyon ni Tatay Digong na Congress, the most corrupt institution sa bansa, patunayan nyo pag-open sa inyong mga libro. I-stop na ninyo ang ginagawa nyo na certification lang, kalukuhan yun. Time is up. Kami, mag-iingay kami. Taong bayan, mga vloggers, hindi namin kayo tatantanan hanggat hindi nyo i-open ang inyong mga libro at i-stop yung certification lang. Tapos ito na naman, travel expenses, 1.8 billion. Pera ng taong bayan yan. Tapos, ang ipakita nyo lang na prueba, certification o statement ng Secretary General ng Congress. Sinong maniniwala dyan? That is self-serving. Kung wala kayong itinatagong masama, ipakita nyo, ipa-audit nyo sa COA ang inyong mga expenses. Bakit ayaw nyong magpa-audit? Yon ang malaking katanungan. Medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Ito ang pakiramdam ng legal counsel ng SMNI na si Attorney Rolex Suplico kaugnay sa mga resolusyon na inihain sa Kamara laban sa TV Network. Isa si Attorney Suplico sa mga humarap sa pagdinig nitong Huwebes, Nobyembre 30 sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises na pinamunuan ni 2nd District Parañaque City Congressman Gus Tambunting. Siyempre, papatawag ka dito, yung mga congressmen yan eh. Mga leaders yan ng ating bansa. Mga powerful persons yan dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos papatawag ka dito. In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suarez? Kasama din sa mga legal counsel ng SMNI na humarap sa pagdinig si Attorney Mark Tolentino. Anya, welcome para sa kanila na sagutin ang mga alegasyon laban sa SMNI. We feel motivated. Naipakita namin na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we feel motivated, we are inspired, lalo na sa mga televiewers namin to prove that truth matters.
yung motto namin na ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment. Kasi yung harassment na word, maybe may harassment or not. But sa amin, we consider it as an inspiration and challenges na lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, hindi lang SMNI kundi ang interes ng bayan, lalo na ang malayang pamamahayag ang ipinaglalaban ng TV network. Biglaan yun, but of course, right naman nila yan, power nila naman yan, discretion naman nila yan. So we are here, hindi namin control kung ano yung ginagawa nila. We are here to defend Suarasug Media Corporation and of course, not just Suarasug but the interest of the public, particularly the freedom of press and the freedom of expression of the Republic of the Philippines. Sa tanong kung ang nasabing pagdinig sa Kamara ay politically motivated, ito ang sagot ng mga abogado ng SMNI. Posible, meron o wala. Sa amin, opinion lang namin to, but I think mas maganda sila ang tanungin nyo kung may political motivation ba silang gagawin, may harassment ba sila, I think sila dapat sumagot niyan, hindi kami. After all, sila ang mga politiko, hindi kami. 3 House resolutions ang tinalakay nitong Huwebes. Kabilang dito ang HR 230 na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, HR 1428 ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at ang reklamo ni Quezon Congressman JJ Suarez tungkol sa aligasyong maling ulat laban sa House Speaker. Inaasahan na sa araw ng Martes, sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy ng nasabing komite ang pagtalakay sa mga nasabing resolusyon laban sa SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jade Calabroso, SMNI News.